Kahit holiday season, hindi nagbabakasyon ng mga scammer. Kaya paalala ng mga otoridad, iba yung pag-iingat. Ang diskarte para di mabiktima, alamin sa Tip Talk ni Rafi Tima. Sa mahigit 1,000 reklamong natatanggap daw ng Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC, madalas ay naloloko ang mga biktima na mga akala nila ay kamag-anak o kakilala na nangihingi ng pera. Meron ding naloko ng online sellers na gumagamit ng identity na ninakaw nila sa mga social media platforms. Ang isang araw na nagreklamo sa kanila, umabot ng milyon ang nakuha sa kanya ng scammer. Ngayong holiday season din po kasi, since talagang very active po tayong lahat sa paggamit ng mga banking platform, may mga times din po na mimislook na rin po natin yung mga transactions na nagagawa natin. Kaya aktibo ngayon ang CICC sa kanilang kampanya laban sa iba't ibang cybercrimes. Tumawag lang daw ang mga mabibiktima sa kanilang hotline na 1326. Itong mga modus operandi na ito at yung mga account number and mobile number na ginagamit ng scammers is part din po ito ng pool of data na kinokollect namin para i-analyze yung mga possible na next move. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, hindi naman daw tumaas ang mga kaso ng cybercrime sa bansa ngayong taon. Pero marami daw talaga ang nabibiktima tuwing Kapaskuhan. Kaya mahigpit nilang paalala sa publiko, huwag i-click ang anumang link na matatanggap nyo mula sa text messages. Sa email naman, suriing mabuti kung ang mensahe ay galing sa totoong email account ng inyong bangko. Tiyakin din daw na i-double check ang anumang ginagawang transaksyon at huwag ma-pressure sa pagmamadali ng mga kausap ng online sellers. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.